Magandang araw sa inyong lahat. Mahilig ka bang lumabas ng gabi sa probinsya? O naranasan mo na bang umalis ng madilim pa at kailangan mong maglakad papasok ng trabaho o eskwela? Tunghayan ang ating kwento ngayong araw na ito tungkol sa isang ilaw sa dilim at maghanda sa pagpasok ng takip silim. Ako nga pala si Annalyn, tubong Negros. Mag-aaral ako sa high school. Graduating student at di sa pagmamayabang honor student ako. Madalas naman akong maglakad papasok ng eskwelahan namin tuwing madaling araw. Halos araw-araw naman ganun ang ginagawa ko tuwing papasok sa eskwela. Matapang naman ako kasi kasama ko naman ng papa ko. Halos inaabot din ng isang oras ang lalakarin namin mga estudyante bago kami makarating sa eskwelahan namin. Mahirap man kailangan tiisin kasi syempre kahit mahirap lang kami, mataas naman ang pangarap ko sa buhay. Gusto kong maging isang guro para matulungan kong matuto ang ibang mga kabataan sa eskwela na magkaroon ng sapat na edukasyon para sa kanilang kinabukasan. Magsasaka ang aking mga magulang. Salat man kami sa kayamanan ay masasabi ko naman na binusog naman kaming magkakapatid ng pagmamahal ng aming mga magulang. At dun pa lang sa parte na yun ay mayaman na kami. Noong una, takot ako. Lalo na nung elementary ako kasi naalala ko nun may kaklase akong palakwento ng mga nakakatakot na bagay sa amin nung elementary pa lang ako na kesyo kapag madaling araw daw kami pumasok ay may mga nagpapanggap na hayop daw sa daan. Pero yun pala ay mga aswang pa lang mga ito. O di naman kaya ay may mga engkanto daw na nangunguha ng mga bata at dinadala sa kaharian nila at di na nakakabalik pang muli. Kaya noon halos ayaw ko nang pumasok dahil sa mga naririnig kong kwento sa kanya. Loko-loko talaga yun si Andrew. Bully kung sa bully. Pero nung isang beses na siya naman ang kwentuhan ay takot na takot siya. Naalala ko pa noon nung nagkwento yung isa kong kaklaseng may totoong third eye ng kababalanghang nangyari sa kanya sa CR nila sa bahay. Di makapunta noon si Andrew sa CR dahil sa takot at nung akmang di na niya kaya pang pigilan ay bigla naman itong napaihi sa lawal. Pinagtawanan siya noon ng buong classroom. Paano kasi? Ang lakas manakot. Tapos ang bully pa. Yun naman pala, takot din. Pero minsan, di rin maalis sa isip ko yung mga kwento niya sa amin kasi naalala ko na nung minsan naikwento rin ng lola ko nung nabubuhay pa siya na totoo daw ang mga aswang. Lalo na sa probinsya nila. Gayon na rin ang mga engkanto kaya takot pa din ako kasi sa isang parte ng utak ko baka nga naman pagpasok sa eskwelahan ng madaling araw ay matsyempuhan ko ito sa daan. Malamang di ko alam ang gagawin ko. Baka maihi din ako sa takot o mahimatay. Kaya nagdarasal talaga ako bago umalis ng bahay dahil yun din ang bili ng lola ko sa akin. Naalala ko grade 6 ako nun. Pang umaga kami. December 1 yun. Excited ako nung araw na yun kasi magde-decorate kami ng room para sa Pasko. Kaya nagpabili ako ng kay mama ng parol sa palengke kasi sabi ni teacher namin na magdala daw ng tigi-tigi isang parol ang bawat estudyante upang gamitin namin sa room. Ipang de-design daw kasi ang mga iyon para sa nalalapit na Kapaskuhan at para naman magkaroon ng palamuti ang aming kwarto lalo na't parating na ang Pasko. Normal na araw, malamig ang simoy ng hangin sa labas. Gising, ligo, almusal, bihis at pasok. Ngunit di ko inakala na ang araw pala na yun ay ang isang araw ng buhay ko na hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako sa mundong to. Nagdasal muna ako noon bago umalis at nagpaalam na kay mama at papa para pumasok sa eskwela. Tinanong pa ako noon ni papa kung kaya ko na ba.
Sabi ko, opo. Kaya ko na po. Marami naman po akong kasabay papasok. Kasi madalas sa araw-araw na pasok ko halos 5 hanggang 10 estudyante ang nakakasabay ko. Kaya panatag akong maglakad kasi may mga nakakasama ako habang pumapasok. Ngunit ng araw na iyon ay tila kakaiba. Halos 10 minuto na ako naglalakad ay wala pa rin akong nakakasabay ni maski isa. Nasambit ko sa sarili ko na baka mga late na nagising kaya ganun. Yun na lang ang ginamit kong pampalubag ng loob ko kahit ang totoo sa loob-loob ko ay unti-unti nang pumapasok ang kaba sa dibdib ko. Kasi baka naman mamaya ay may biglang kumuha at tumila sa akin at kidnapin ako o di naman kaya bigla akong madulas at mahulog ako at ang pinakamasama pa at ang pinaka-kinatatakutan ko paano kung biglang may aswang o engkanto dito habang naglalakad ako mag-isa. Nagsimulang umakyat ang lamig mula sa talampakan ko paakit sa ulo ko. Tila ba sobrang gaan ang pakiramdam ko. Di ko mawari kung anong klaseng feeling yon hanggang sa may nakita akong ilaw mula sa kalagitnaan ng daan. Ay salamat may tao na. Unti-unting nawala ang kaba ko dahil sa nakita kong ilaw kaya naglalakad ako ng naglakad. Binilisan ko para maabutan ko ang taong nagmamayari ng ilaw na yun. Ngunit habang ako'y papalapit ng papalapit ay tila yata walang taong nakahawak dito. Tinitigan kong mabuti at baka inaantok pa ako kaya feeling ko walang nakahawak sa ilaw na dala ng apoy na iyon. At nang ako'y mapalapit ay totoo nga. Ilaw lang mula sa apoy na lumulutang. Nang hilakbot ang buong katawan ko. Natuyo ang aking bibig sa lamig na dulot ng takot. Halos di ko may galawang pa ako na tila ba'y kinain ng lupa ang aking mga paa. Sigurado ako walang may hawak dito. Santel mo yata ito. Naalala ko rin na kwento sa akin ng lola ko ang tungkol dito. Isa daw itong apoy na espiritu o masamang pangitain sa iba. Lumilipad daw ito at nagpapakita kung saan mismong namatay ang taong nagmamay-ari nito. Nagsimula pa ito nung panahon pa na ang Pilipinas ay sinakop ng Espanya. Gayon na lamang ang kaba ko nang makita ko ito ng personal. Kaya tumakbo ako ng tumakbo. Walang lingon likod. Dire-diretso hanggang sa mapaupo ako sa pagod at mapahawak sa isang kahoy na tila upuang mahaba. Nagpunas ako ng mukha dahil pawis na ako. At nang akmang tatayo na ako ay biglang may suminding kandila palibot sa upuang mahaba at di pa man ako binabalikan ng aking wisyo ay biglang bumukas ang mahabang upuan. Hindi pala ito upuan, kundi isang ataul. Oo, ataul na lumulutang. Napadasal ako nang wala sa oras dahil bakit ganito ang mga nangyayari sa akin at nang maya-maya ay nawala ito. Dali-dali akong bumangon at di na ako nagdalawang isip pang lumingon. Sa awa ng Diyos pagkatapos kong tumakbo ng halos 5 minuto pa ay naabot ko rin ang kalsada. Gayon na lamang ang pagpapasalamat ko na nakarating ako sa kalsada dahil mula doon ay marami ng tao at malapit na ang eskwelahan namin sa pinaglabasan ko. Di ko na alam kung anong nangyari sa parol na dala ko. Di ko na namalayan na nawala ko na pala ito. Sinabi ko na lang sa guro ko na, "Ma'am, bukas ko na lang po maibibigay yung akin." At pinaliwanag ko na lang kay mama ang nangyari sa akin at buti na lang ay di naman siya nagalit sa akin. Kaya mula nung araw na yun ay lagi na akong hinahatid ng aking tatay dahil sa mga naranasan ko na yun. At kahit ngayon high school na ako ay nagpapahatid pa rin ako. Mahirap na. At baka bigla ko na naman silang makita at di ko na talaga alam ang gagawin ko. Ikaw, nakaranas ka na ba ng gaya ng naranasan ni Annalyn? Nakasalubong ka na ba ng isang santel mo sa daan? O di naman kaya ng isang kabaong na lumulutang? Ingat ka, baka mamaya makasalubong mo sila. Abangan ang susunod na kwentong katatakutan dito pa rin sa ating YouTube channel na Takip Silim Tagalog Horror Stories. Please like and subscribe sa channel for more videos like this. At hanggang sa muli,
ay samahan ninyo ako sa susunod na pagsapit ng takip silim.